mabilis po ngayon resulta ng eleksyon. O, ang electronic na kasi. Magkita-kita tayo ulit bukas! At bago akong magpaalam, kailangan ko nang umalis dahil po may taping pa para sa Corina interviews. Uy, Kaya abangan panoorin yan, kailan ninyo yan? sa linggo, alas 5 ng hapon. Dito po. Ay, sorry. Alas 6. Alas 6 po. Nag-iba kasi ng time slot. Ayun, Panoorin niyo po naman ako pala. mamaya with Corina Ay, Corinne! sa Sunday. Ayan po, Corina interviews. At ano sa palagay naman ninyo ang magiging kwentuhan namin ng ever-dashing, parating may mga aritos sa kanyang katawan. Isa sa mga premyadong tagapagbalita sa radyo telebisyon, my good friend, puno ng iyakan o tawanan. Pati Dasay Sintahan! Oy, Corina, ayoko ng iyakan. Sabi Why? ko, that's not my brand. Oo nga, hindi mo nga pala brand yun. Hindi Ang ko brand ni branding yun. Papi ay puro tawanan. Yes, dapat Ayun. tawanan lang, magaan lang, dapat walang seryosohin, ang buhay, pasarapan, hindi pahabaan. Ano? Oh, yes. Since when? Mula nung bata ka ba, talagang ikaw na ipagpinindot, tawa ka lang ng tawa? That's what my mommy said. Ever since bata daw ako, maingay na daw ako, lagi akong tumatawa. So sabi ko, oh, di ba? Di masaya yun. Sabi niya, pero minsan daw nakakainis kasi tawa lang daw ako ng tawa. Oo. Ayun. So, bata pa lang talaga, masayahin na. Yes, oo, di ba? Naku, pero tignan nga natin, kasi may mga hugot moments din ito kung paano tinawanan lang niya ang kanyang mga hugot. So, 4 kayong magkakapatid. Correct. Ako yung panganay. Aba, ate. Oo, ate. Oo. Tapos, 2 lalaki sa gitna. Tapos, may sister, si Penny, is the youngest. So, yung mga babae, bookends. Okay. Oo. Patty, Pete, Paul, and Penny. Yes. Bakit puro P? My mommy had the fascination with the letter P. Sabi niya, yung letter P parang ang cute. P for pop, lollipop. But initially, she wanted my name to be Victoria. But then she realized my initials would be VD, Ay, venereal disease. Venereal disease. Hindi pwede. Kaya pinalitan niya. Ay, Patricia na lang. Patricia Pauline. Patricia Pauline, kaya Pat P. Yes. Ayun. That's why doon nag-ugat yung aking pangalan. Di ka ba nahihirapan sa mga tao kung paano spellingin yung Pat P? Nung una, kasi sinasabi ko, sabi niya, Pat P, Pati P, Papi, kung ano-ano yung mga ano, di ba? Oo. Sabi ko, Pat P, P-A-T-P. Eh, nung una, sabi ng mami ko, P-A-T-P. Pag sinasabi ko hyphen, sinasabi ng iba, ano yung hyphen? Correct. Oh, di ba? nga So, sabi naman. niya, mami ko, dash na lang. So, dash, kasi it's 2 words, di ba? It's 2 names Oo. conjugated. Patricia and the P was for the Pauline. That's why she wanted a little arte na may dash. Ayun, Ayan. okay. So, Pat P. Pat okay. P, oo. Walang H, walang At H. saka hindi double E ha, kasi Pat P. Oo Iba, nga. iba na yung ibig sabihin na naman no. O, iba rin yung P. Pat P. Oo. Oo, diba? Ibig sabihin, mamahalin ang TF niya. Oo. Pero, life was very normal for Pat P. Yes. Pero, sikat yung nanay niya. Mm. Okay. Oo. So, ito tinanong ko rin niya. Tinatanong ko ito parati sa mga Nepo babies. Yun na nga. Yes, Nepo baby. Nepo babies. Guilty. Ibig sabihin, nung una ay tumuntong sa kasikatan ng magulang. Magulang, correct. Okay. Oo. So, kailan mo nalaman o naramdaman na sikat ang mami mo? Siguro when she had Tell the People, kasi it ran for 16 years. This issue involves freedom of expression, at the same time, the equality of the 3 branches of government. And then I used to go with her to the set. Sabi ko, ang dali-dali ng ginagawa ng nanay ko. Nakaupo lang siya doon. Nakikipag-usap lang sa mga tao, 1 oras. Pagkatapos nun, tapos na. So that was what, that was what I grew up. And then I became the telephone operator of Tell the People. I was earning at the time 50 pesos per episode. Di ba? Anong ginagawa
ginagawa mo? Telephone operator? Telephone operator, pero Oo. kita kami sa eksena. Oo. At that time, wala namang cellphone noon eh. So, landline talagang tatawagan mo. Yung mga tatawag, magtatanong sila ng mga questions nila sa mga in-interview ng mami ko. So, ako yung tigakuha ng mga questions. 50 pesos? At the time, that was more than what, 40 years ago. Oh. So big money na nun. Yung allowance ko lang yata nun was like 10 pesos a day. So 50 pesos a week na dagdag, malaking pera. Ayun. Diba? So that was where I kinda realized, parang that's the job or that's the career I want to take. Diba? Teka muna, paano naman nangyaring 50 pesos a week ba? A week, kasi it was once a week eh. Tapos ang babayaran mo ang tuition mo? At the time sa UP was only 400 pesos a sem. Ah. Ganun yung inflation noon. Kumbaga, siguro yung exchange rate noon was 1:10, 1:12 yung dollar. Oo. At 400 pesos lang ang tuition ng UP per sem. Ayun. So, ang murang-mura talaga. Hindi, tsaka talagang scholar school. Scholar It's a school. scholars university, kaya Yes. mababang-mababa. Yes, Ngayon, medyo hindi subsidy. na, di ba? Uy, ngayon, free. Completely. Completely free ba? Completely free. Lahat ng state universities ay basta UP ka, scholar ka talaga. Wala kang binabayaran. So, yun ang maganda. Free tertiary school education. Sa Ateneo, fail rin ako, waitlist. Oo. Di ba? Sabi ko, 400 pesos yung tuition. Siguro at the time, mga Ateneo, baka 10,000, 12,000. Di sabi ko, i-push na natin ng UP. In UP Diliman, comms na. Yes, broadcasting Okay, communication. Oo. Because of mother. Oo, because sabi ko nga, it was so easy, di ba? Parang ang dali-dali, nagsasalita ka lang, kumikita ka na. So, tapos, 3 units of math lang rin ang kailangan. Math 11 lang. Ay, Oo, pareho diba? tayo. Diba? Ang hirap Oo. ng math. Lang talaga, plus, minus, divide, at saka multiply lang alam ko. Uy, pagdating sa pera, ang galing mong Kaya magbilang. nga, kasi nga plus, minus, Correct. divide, and multiply Oo lang. nga, oo Pero nga. pag yung mga angle, ratio, wala na. Pero, hindi porket hindi masyado marunong sa mathematics, di ba nagdudusa sa buhay? Ay, oo. Pwede naman rin magtagumpay. Oo, talagang kailangan lang sikap, matyaga, tsaka siguro street smart. And then also, parang yun talaga ang gusto mo kasing gawin. Yeah, Oo. I So, doon really ka enjoy. magtatagumpay kung ang pipiliin mong kurso naka-align sa gusto mo talagang gawin. Correct. So, kung mahilig ka mag-makeup, ay Makeup artist. Makeup artist ka, Yes, di ba? Or oo. culinary, Oh, gano'n. magluto ka, maging chef ka. So, yung mami mo naman, anong klaseng nanay si Julie Yapdasa? Uy, legend yan Julie Yapdasa. My mom, honestly, she's not your typical mom. Kasi maybe because she was a career woman. No, she's not domesticated, hindi mo yan nakikita magluto. Up to this day, hindi marunong yan magluto. Siguro magpakulo lang ng tubig. Maski na magprito ng itlog, hindi mo yan maasahan. She wasn't the kind of mom who yung maglilinis ng kwarto, yung mamamlansya, yung magluluto, mag-aayos ng bahay, hindi siya ganon. She was a career woman, and I remember really growing up listening to the typewriter, beating of her typewriter up to late at night. Typewriter talaga Typewriter, oo. Yun talaga ang Kasi nakalakayan maliban ko. sa TV, siya rin ay periodista. Periodista. Every day, she had an article to submit, tapos once a week, may TV show siya. So every night, type siya while listening to classical music. That's my memory Bakit of kaya her. ganon, Kung yung magulang mo, doon napupunta yung anak? Kasi siguro nakikita nila yung influence. Although my mom, in fairness to my mom, she never naman told me to take this track. In fact, I'm the only one. My brother is the one who comes next to me, he's a furniture maker. My brother Paul, he's in Ateneo, although communications, pero he manages like the website. Then si Penny is a housewife. Although she's married to Mike Tuviera, who's in the same industry, makes films, makes TV shows, pero she doesn't have anything to do with the business. Oo. So ako Hindi lang lumalabas talaga. sa TV. Hindi siya lumalabas sa TV. So ako lang talaga yung more or less sumunod sa yapak ng mami ko. So, alam mo, hindi ko akalain na lalabas sa TV si Pat P talaga. Oo. Pero kinalauna, nakahabol pa rin, Oo. No, ako rin I have to give credit. The one who discovered me was actually the late Rolly Cruz nung sa ABS. Kasi at the time, he was the head of SNN. Di ba? Nagpupuno lang sila ng mga programa. Wala silang maisip. Sabi niya kay Danny, yung maong na rin na si Danny, yung maganda yung mata niya, nakalimutan ko na yung last name. Sabi
Sabi niya, gawan mo nga ng programa si Pat P. So ayun, doon nag-start. Pat P yung programa, it was showbiz. Tapos after that, Danny Bernardo. Danny Bernardo, yun. So it lasted for a year too. My co-anchor at the time was Troy Montero. So it was a wow. showbiz show on SNN. Nagsara ang SNN. So nawala na rin yung Pat P. So bilang kabataan noon, ano naman yung mga payo ng nanay mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin? Nako, dalawa lang yan, which I also passed on to my children. Sabi ko, my mom used to say when we were growing up, there are two things I will never deny you of. That's books and food. So I was so happy. I took advantage of the food. My brothers took advantage of the books. Siyempre, teritoryo niya pagkain. Oo. So ayun, talagang up to this day, yung mga anak ko ganun rin. Sabi, pag sinasabi ko, wait, that's too much. Ma, you said you won't scrimp on food. Tapos yung isa, if you want to do it right, you do it yourself. Diba? Kasi minsan nagre-reklamo tayo, hindi tama yung ginawa mo, hindi ano. So, pag narinig ng mami ko yon, if you want to do it right, ikaw nang gumawa, wag mo nang ipaubaya sa iba. So, yun ang mga naalala ko na sinasabi ng mami ko sa akin. Diba? Para hindi na paulit-ulit yung trabaho. Correct. So, hanggang ngayon, ganun ka pa rin? Ganun pa rin ako. Kung feeling ko hindi kakayanin ng ibang tao, ako na lang gagawa para hindi na paulit-ulit. Ayun. Pero sabi ko nga, ayan, mula sa behind the scenes, hindi talaga napigilan na si Pat P ay lumabas na rin talaga sa harap ng camera. Paano nangyari yon? I'm sure ang dami mong binudol. Oy, sa ABS, ang nagbudol hindi man binudol, kwento ni Peter Musngi sa akin, kasi siya yung naging kasamaan ko, di ba, sa radyo, sa teleradyo. Ito lang po ang programang hindi bumabati ng Luzon, Visayas, Mindanao. From Aparito, Holo, to Oh, Davao. Basta kami ni Pati. Ang kwento niya, it was Charo Santos who's the one who suggested me. Kasi originally, they wanted to get Peter Musngi and Robert Labayan, two males, to host teleradyo, a show in teleradyo, on teleradyo. But Robert Labayan was not allowed kasi he sits sa Execom. Eh si Peter at the time was retired na at saka talent na lang siya. So naghanap sila ng kapalit. Charo daw nagsabi, Peter, why don't you try Pat P? So that was where it started. So Jing Reyes talked to me and then I said, kailan ba yan? Tuwing kailan? Sabi niya, tuwing Saturday, 7 p.m. to 8 p.m. Sabi ko, naku, masisira yung weekends ko. Sabi ko, kasi Sabado, alas 7 ng gabi. Tapos sabi ni Peter, Pati, subukan mo lang. Before you know it, you will enjoy it. And true enough, I lasted. Diba? Oo, Ang tagal. We were, yung Teka Muna was 7 years before they invited us to do pasada sa East 30 when Vic Lima and Karen Davila couldn't do anymore the show. So kami na ni Peter nag-take over dun sa time slot. Ayun. Pero bago yung iyong superstar career, Wow! in front of the camera, ang magandang training mo, nag-corporate ka rin. Yes. Behind the camera. Yes. Lahat po ng sikreto ng corporate, alam ni Pat P. Ayan, yun ang kanyang isisiwala. Wow! Pagbabalik natin, huwag kayong aalis. Meron po talagang iba sa amin na ang simula ay behind the camera. Ako din po ganyan eh. Ganon din si Pat P. Noong una kang pumasok sa ABS-CBN, early 90s, hindi ka agad. Pero bago yun, meron ka pang ibang trabaho. I diba? started, nag-apply ako sa Giftgate. So, Sanrio, kaya tuwang-tuwa ako doon kasi parang bata, di ba, at the time, Giftgate was the one who was bringing in Sanrio, Swatch, Fisher-Price. So, kinuha ko ni Virgie Ramos. So, as her ad and promo for 2 years. And then, after that, nagpunta ako ng Amerika. Nag-mend ako ng broken heart. Kuno. ng 2 taon. Tapos bumalik ginawa mo ako. sa Amerika? Ay, kung ano-ano. I worked in a dental clinic. I worked in, yung first job ko doon, I was in Macy's, gift wrapping counter, seasonal. Yung, Tapos umuwi ako, pinauwi na ako ng mami ko. And then that's when I applied sa ABS. Doon ako, 1994 ako nag-umpisa sa ABS. Anong trabaho mo noon? Ang una kong trabaho kay Gina Leviste sa ABS-CBN International pa at that time. I was in charge of Asia-Pacific region. Di ba? Kala mo, ang lawak-lawak, 2 lang kami. Ako sa Asia-Pacific, si Bibot, Middle East and Europe. So lahat ng mga programa ng ABS, linalako namin sa iba-ibang mga sa iba-ibang mga bansa. That was how ABS-CBN International started. So parang ang lawak din ng ng
exposure mo Yes. sa industriya. Oo, I Oo. started there, international. Tapos after that, lumipat ako under Charo. And then after that, lumipat ako sa production. So ayun, kaya nakuha ko yung, kumbaga alam ko yung galawan halos lahat ng ABS. Ayun. may Bakit exposure. early retirement ang ginawa mo? The first time was when I was under Charo kasi at the time they were already cutting the fat. Yung si Cito Alejandro na yung naging presidente. Sabi nila masyadong bloated yung gastusin ng ABS, magbawas ng mga tao. So sabi ko kay Charo, maganda yata yan kasi makukuha mo yung separation pay mo tax-free. Sabi niya, oo nga, sige Patty, I will put your name. So she redundated me. So I took the early retirement, I got the package because at the time, I was so pregnant with my second child. So sabi ko, this would be a nice time, diba, parang maternity leave, itutuloy-tuloy ko na. But after a year or so, I got bored. Kasi after a while, diba, parang what will you do every day? Nag-iisip ka, anong gagawin ko ngayon to keep yourself busy? So I joined government. Secretary Angelo Reyes at the time was looking for a public affairs officer under Department of Energy. So that's where I worked after ABS. That was the year 2008 to 2010. I was his PAO officer. Ayun. Ayan. Nako. Pero bilang PR, tsaka behind the camera, so alam mo lahat ng sikreto. Diyan sa ano? Sa ABS. Nung bumalik ako sa ABS, masaya. Kasi Oo. production. Ah. Oo, di ba? So lahat ng mga kwento ng mga artista, nung nangyayari sa taping, mga contract signing, mga press conferences, mga Ano parties. yung mga naaalala mo noon tungkol sa mga artista? Ano sa mga artista? Ako naaalala ko noon yung ang payat-payat ni Sharon. Oh. Ngayon payat na siya ulit. Pumayat na siya ulit. Ang payat-payat ni Sharon Cuneta Oh. noon, maikli ang buhok niya. Oh. Ganon. Tapos, sabi ko pa nga, wow, Louie Heredia. Ang pogi pala ni Louie Heredia. Yung pala hindi pwede. Hindi pala pwede. Naaalala ko yung mga ganyan. Ako, Tapos isa ko pang, sabi ko, crush ko rin ito, si Rostom Padilla. Ay! Hindi rin pala pwede. Pogi. Naku, nakita ko pa yan si Rustom Padilla tsaka si Carmina. Oo. Nagla-lovers quarrel pa sila doon sa staircase, sa likod. Naalala mo yon Oo. yung sa papunta sa mga studio? Correct. Naku, nag-aaway sila. Hindi nila alam na nandun ako kasi yung opisina namin nasa hallway ng second floor. Ganun kasiksika noon. Wala pa yung 9501. Naku, ay, umatras ako kasi nga nagsisigawan. Umiiyak na si Carmina pero si Rustom lang ang Tapos yun na nga, 'di ba? Biglang nag-iba na yung ihip ng hangin. Oo, iba na ang mga kwento ng buhay. Sa dami ng mga kwento, hindi ko na maalala kung ano yung mga standout dyan. Pero like siguro si Piolo hanggang ngayon, mabait pa rin. Si Piolo, Gwapo buwing pa rin. bulilit pa lang yata, kilala ko. Ano ba yan? Diba? Buwing bulilit pa yung mga matatanda Kaya na nga, ngayon. oo, di ba? Diba? So, yun, masaya sa ABS. It keeps you young kasi yung mga kwento, di ba? Tapos, yun na nga, yung mga tao, makukulay yung mga personalidad ng mga O tao ito na doon. ngayon, mula sa pagiging behind the camera, paano ka nga nakabudol na napunta ka sa radyo muna, di ba? Radyo muna, teleradyo, di ba? Okay. So yun nga, gaya ng kwento ko na nga si Charo. So I gave it a try and then I enjoyed it. Tapos unfortunately, ABS-CBN shut down. So a few months after, they had to let go of me also, pati yung teleradyo ko. So at that, buti na lang yung time na yun, sinalo na ako ni Albi Benitez sa Bright Light. Bright Light, I was head for administration and operations. So when we were starting, di ba, Albi wanted to help all those who were displaced because of the closure of ABS-CBN. So as much as possible, sabi niya, let's produce programs. Sabi niya, kasi kailangan rin ng TV5 ng content. So ayun, so we produced LOL, Lunch Out Loud, the lunchtime show. We Got You, Rated Corina. Then we also did Oh My Dad. We did, ano pa ba yung isa? Yung nakalimutan ko na yung mga titles ng dalawa sa tagal na. But we were doing 5 shows when we started Bright Light. Unfortunately, isa-isa natanggal kasi nga ang hirap, that was the height of the pandemic. So, hindi lumalabas ang mga tao, ang hirap ng advertisers. Labas lang kami ng labas ng pera. Oo, ito yung kailangan maintindihan ng tao tungkol sa pandemya, no? Parang madali lang mag-produce ng show. Oo. Pero paano mo yan mapapatagal kung walang advertisement? Revenue, O oo. bakit walang commercial? Oo. Kasi wala hong lumalabas para bumili. Correct, walang Oo, bumili. Yung Oo. mga kumpanya,
syempre bumaba lahat ang sales. Ng benta, correct. Oo. So nahirapan ang Brightlight na to sustain all these programs. So one by one, we had to let go of the programs, and then we even had that Sunday night show, the Sunday noontime show with Johnny Manahan, which also lasted just for a season. So maraming ganun, masakit, pero wala kaming choice eh. Until ang naiwan na lang was Rated Corina and LOL up to 2023. Oo. And then after that, na nga, yung mga kinuha na ng TV5 yung time slot, binigay sa It's Showtime. So, nawalan na kami ng mga Pero sa program. lahat ng ito, tayong mga veterano ng pandemya, hindi ba, ano yan eh, napakahirap na bahagi ng broadcast life dahil nagkataon, nasarado rin ang ABS-CBN. Correct, oo. Ang daming nawala ng trabaho. Yes. Kung saan-saan napunta ang mga Oo, tao. nagkalat-kalat na talaga. Oo, pero hindi ba dyan din ipinanganak yung napakaraming mga platform? Oo. Social Oo. media lalo na, 'di ba? Oo. Nagka-TikTok, nagka-YouTube, Kumu, 'di ba? Everybody was doing Kumu para at least makamonetize sila habang nasa bahay lang sila, kumikita sila kung ano-anong mga ginagawa nila. So, medyo maraming hindi na nanonood ng TV kasi maraming ng streaming platforms. Marami talagang nagbago Bago, noon. correct, oo. At hanggang ngayon, hindi pa talaga bumabalik sa normal dati dati. na TV lang ang pinapanood. Yes, oo. On demand, 'di ba? They watch it on their cellphones na ako hanggang ngayon hindi ko kaya manood ng isang programa, isang pelikula sa cellphone. Oh, hindi ko rin kaya Nalilitan. yan. Oo, talagang kailangan sa akin TV screen. O kaya iPad. Not even iPad, nalilitan ako eh. Talaga? At saka ako pupunta ako sa sinehan hanggang ngayon para manood ng sine. Old school Talaga talaga sinaunang ako. tao itong si Pati. Oo. Hanggang ngayon wala rin akong online banking. Pupunta pa rin talaga ako sa bangko at kausap ko yung mga tellers talaga. Talaga ba? Yeah, there are some things talaga, not because I refuse, but I still want the interaction. I prefer the sprained mo? interaction. Aquanet pa rin? Wala na. Hindi na ako masyado nag-ano. Wala na nga telephone directory eh. Ay, talaga Di ba? naman. Okay, so, marami tayong natutunan. Pero yung mga naging veterano, wala, hindi na bumalik sa dati eh. Ewan ko kung babalik pa, di ba? Pero marami tayong natutunan. Hindi ka ba napapagod? Sa dami ng mga platform ngayon, tapos kaunti lang ang nanonood dito, kaunti lang dito, kaunti lang dyan. Ako, ang parang secret ko dyan, dapat matuto tayong magtipid. Kasi at the end of the day, laging tinitignan na lang ng producer bottom line. So kung dati-rate... Sa production. Sa production, di ba? Kung dati-rate, sanay tayo na, kunyari 200,000, ang ngayon, dapat pagkasya natin sa 100 or 150,000. Kung magbabawas ng tao, magbawas ng tao. Kung kailangan mag-pay cut, yung kunyari yung mga talent fee, bawasan para lang may trabaho kesa sa wala. Ayun. Yun ang na-realize ko. Lahat ng tao, they're willing to adjust kasi nga iba na ngayon yung landscape. Basta lang, may trabaho, regular, okay sa kanila. Pero nakilala ka sa lahat ng ito sa pagraradyo mo, no? Oo. Okay, so from Peter Musngi, ngayon nasa ASPN ka. Yes, Okay. oo. So ano naman ang ano mo? Ano naman ang diferensya ng pagkokomentaryo noon at ngayon? I guess kasi yung co-anchor ko babae, si Ali Soto, di ba? Yung parang natira, parang kita mo yun. Kita na lang yon, parang like donation. parang income. So yung mga hindi makapaghain nga daw ng sose sa unang pagkakataon ay mumultahin kayo, habang ang hindi makapagsumite nito sa ikalawang pagkakataon ay posibleng mapatawan po ng perpetual disqualification. So dalawang babae kasi yun ang naging ano ni Wilma Galvante. Sabi niya, palitan natin kasi usually pag prime time yung ganung oras mga lalaki ang naririnig. Si Noli De Castro, yung yumaong si Mike Enriquez, sina Arnold Clavio, di ba pang umaga sila. Itapat natin dalawang babae para mas light, mas may puso, para kung nyari kailangan yung mga pag-usapan yung mga mas malapit sa mga pamilya, mas maraming makukuha kasi babae. So I guess that's a difference, no? With Ali, Ali's also a veteran, 30 years na rin siya sa industriya. Alam niya kung ano yung kalakaran, kumbaga bihasa siya sa lahat ng mga issues. So hindi mahirap rin kasi at least kumbaga hindi kami nagkakapaan. In the beginning, kakapaan kasi nga hindi pa kami masyadong magkakilala. But eventually, we're going on our 4th year. Siguro alam na namin yung magkatingin na lang, o ikaw na magtanong. At yung mga ganon, di ba? Ayun, so
ano pa rin, pagbabantay pa rin sa bayan. Oo, Nangyayari. pagbabantay sa bahay. Para lang at least may kaalaman ng mga tao kung anong mga nangyayari. There's awareness. No? We're there to give them the news, inform them, and then at least help them make their own decisions or frame their own opinion, but at least they're aware of what's happening around them. Pero parang naaasiman ka na daw. Saan? Dito sa nangyayari sa politika, sa bayan natin. Di ba parang paulit-ulit lang? Paulit-ulit ang Nag-i- script. oo, nag-iiba lang yung players, yung mga actors, pero pareho pa rin political dynasties, di ba, korupsyon, di ba, kulang sa ganito, sa ayuda. After a while, yung parang, ito na naman, di ba, you become skeptical, you become jaded, di ba? After Pero a palagay mo while. bilang komentarista sa radyo, meron ka rin naman na iaambag para magbago? Siguro ngayon, because of social media rin, mas ang mga tao nakaka-react ng mabilis. Dati-rate, sabi nga natin, pag tayo ay hindi kontento, kailangan natin lumabas sa kalye at makibaka. Di ba? Ngayon, ano na lang magpo-post ka na lang ng comment mo And then, in fairness to this administration, PBBM seems to listen. Kasi maraming mga beses nag-ununsya siya, tapos he retracts it kasi okay, parang it's not right. Kasi he got some feedback that it's not like the People's Initiative. Maraming nagalit tungkol doon. O di tumahimik, wala ng People's Initiative. O kaya yung pagpipili ng mga press na papunta punta sa Malacanang. Malacanang press corps, di ba? So nakikinig naman siya. So at least ngayon, mas immediate yung feedback. Hindi katulad dati, ang hirap lumabas sa kalye at makibaka. Correct. Di ba? Oo. So, thanks sa boses ni Pat P. Wow. Pero 50% of the time, tumatawa lang siya ng tumatawa. You Ganun know, ba yun? because I want to just make, not because I find it petty or trivial, but because I want to just find light in a serious situation. Feeling ko ang dami ng masyadong seryosong problema sa buhay. Hinahanap ko na lang yung silver lining. Ayoko yung parang akong negastar, di ba? I'd rather be the megastar than the negastar. Correct. Oo nga. At yun naman talaga ang yun naman, pagdating sa between humahalakhak, Oo. I think yan ang bago mong Between humahalakha. Pwede, Oo, sige. But the laughing star. Ay, may diamond star, May the laughing star. O, pwede. Sige. Magluto na nga lang tayo kesa hanapan natin ang solusyon ng problema ng bayan. Oo. Okay, larawan ng masaya at fulfilled na buhay, pero may mga challenges din. O alamin naman natin ang true to life story. Ayan. As a single mom, dito kay Papi Dasa. Ay, kahit sa mga problema sa love life, tinatawanan lang niya lahat yan. It's their law. Yes, of course, Pero talaga. friends ka sa kanila. Oo, kailangan, friends. Ayoko yung yung may sama ako ng loob sa kanila or sila may sama ng loob. Gusto ko, friends kami. Pero, so, ibig mo sabihin, bukas pa ang Hindi. puso mo? Actually, sinasabi ko lang yun. Pero sabi ko, ang sarap ng buhay single. Wala kang kailangan pakisamahan. Yung kama mo sa'yo, yung banyo mo sa'yo, yung cabinet mo, hindi mo kailangan i-share. Diba? Gigising ka na may muta, okay lang. Diba? Hindi mo kailangan hello darling, what do you want for breakfast? Ayaw mo na. Ayoko na. Totoo nga. Diba? Ako, seriously, not because of I enjoy, I'm at peace being Kasi single. hindi ka pa nai-in love ulit. Even then, Paano siguro, ka pa ma-in love ngayon? Dati talagang todo pasa. todo. Siguro ngayon, kung may in love ako, it's because gusto ko na lang ng companionship. Diba? Yung para may kasama ko na, kunyari, kakain kami, manunod ng sine. Because I eat alone. I don't mind going to a restaurant, eating alone. If I have nobody to call na sasamahan ako, I have a craving for something, I'll go to that restaurant, I'll eat alone, wala akong pakialam. I'll go to a movie theater alone. If I want to watch a movie, my children don't want to come with me, okay lang. So, if I'm going to fall in love again, siguro it's because I want a companion to join me, to enjoy Pero wala a yung meal. bahay. Oo, umuwi ka sa gabi, di ba? Tapos uwi rin ako sa sarili kong bahay. Oo, Para meron tayong sariling buhay pa rin. So, komportable ka na being single. Yes, I am very comfortable. I am alone but not lonely. Nox! Naman. Kaya naman. Di ba yung mga ngiti ng mga camera, parang magamit nga yan. Oo. Kaya naman
busy ka pa rin kahit paano, di ba? At saka ang dami kong kaibigan. Parang there's so many things to do na at the end of the day, di mo na naiisip yung love life mo. Correct, oo. Trabaho lang, mga anak ko lang, they're a handful even if they're just 2. Di ba? Oo. Pero may dalawa ka kasi namang anak. Ay. Kumusta naman sila? Ayan, my daughter is 23, she'll be 24. My son, Paolo, will be 20s, 19. They're very independent. So I cannot also rely on them. Anong hilig ng babae? Ay, typical babae, maarte. She likes shopping, she likes traveling, she likes eating. Yung mga... Anong kurso? She graduated already, magna cum laude sa UP Economics. Wow! Oh, diba? Yun, talaga BS Economics, Congratulations! Bachelor of Science. Uy, ang hirap naman yan. Yes, I'm proud of my daughter. So anong work niya ngayon? She's with JP Morgan. Oh. She's a management trainee siya kasi she just graduated. So she's doing the rounds of the different departments of JP Morgan. And then my son is in UP Physical Education. Nagiging therapist siya? Therapist, Oo. pwede siyang sportscaster, di ba? Sa mga ganon. Siya rin ang magbabanat ang mga buto mo, malapit-lapit na yun. Dahil siya magiging therapist mo. Therapist ko. Kaya mo naman pala, kailangan mo ng nurse. Nurse. Ayan. Ayan. Nakakatuwa naman, So, si girl, wala pang balak mag-asawa. Naghahanap ng boyfriend. Kung may kakilala ka. She's so pretty. I know, she's so Ganda-ganda ng anak pretty. mo. But I don't know if she's choosy. Sabi nga niya, gusto rin niya ng pogi. Sabi ko, Gabi, that's my same mistake. Oo, wag Pag pogi, pogi. ang hirap, sakit ng ulo yan. Sabi niya, ma, parang hindi rin naman niya makita yung sarili niya, pangit ang kanyang nobyo. Correct. So, tingnan natin kung anong mangyayari. So, parang ako, si Pilar, gusto ko nakikita niya nagtatrabaho ang mom Yes, niya, correct. Ikaw rin ba gano'n na parang working mom, like your mom, Oo. working mother? Kasi maraming mga nanay, lalo na kung medyo may kaya sa buhay, ang gusto nila, doon lang sila sa bahay, which discourage respetuhin nila. natin Yes, yun. oo. Pero ikaw, ano ang prinsipyo mo dyan? That's what I asked Gabby. Sabi ko, Gabby, don't you want to just be a housewife, di ba? Sabi niya, Mom, if I do that, where's my self-worth? Doon sa kanya nang galing yun. Without me imposing it on her. Sabi niya, where will I get my self-worth if I don't work? So she also wants to work because, yun nga, she studied, she's a magna cum laude. Hindi naman sa minamalit nga natin yung mga housewives, pero she wants, I guess, to have a broader world, know more people, and then at least help maski na papaano, in nation building or Anong whatever. nation building? Ikaw muna ang tulungan niya. Oo nga, Hoy, dapat ako tulungan niyo muna ang mga magulang niyo bago ang bansa. Hindi, kasi ganun, di ba, yung mga kabataan ngayon, yun ang gusto nila, high impact. They want to have an impact sa society. So that's what she wants. No? She wants the challenge. She wants nga to be able to share in whatever form or in whatever way, nation building. Yun ang sinasabi niya sa akin. Wow! Matayog ang pangarap. Maganda yan. So, pakikinabangan natin. Oo. So, kaligayahan mo talaga, mga anak mo na rin. Yes, they really... Di ba madalas kayo mag-bonding? Yes, first talaga, I enjoyed the company of my children. And I must say, I think they also enjoy my company. Kasi it's not like, I'm not a very strict mother. Sabi nga nila, Mommy, at least you're chill, cool ka lang. Di ba? Magagalit ako kung magagalit. Pero after I throw a fit, back to normal na ako. So, we try to travel at least once a year. And then we share meals together pag weekends. Di ba? At least Sundays, it's family day. And then they're very comfortable. They're open to come see me and talk to me about anything and everything na alam nila hindi ako magagalit naman kaagad. Ayun. Talaga, may galit factor pa pala. Parang hindi ko pa nakikita si Patty maggalit at ayoko nang makita yon. Oo, di ba? Oo. So, ang tanong ngayon, totoo bang nagluluto siya o nagpapanggap lang siyang nagluluto dahil si Sandy naman talaga yung nagluluto. Luto, may kasi. Siya lang ang tagatawa Oo. habang sila'y nagluluto. Malalaman natin, the other side of Pat Pidasa. At ano pa ang kanyang mga plano? Mukha kasing she's just getting started. Ako, si Sandy Lazo. At ako naman si Pat Pidaza, and we are the Cooking Cousins. Naku, malaking kasalanan daw pag dasa ka at hindi ka marunong magluto. Bakit ang
mother mo, Mother hindi ko, naman nagluluto. mother ko mahilig kumain. It's either magaling ka magluto or mahilig kumain. Ako talaga, aminado ako, mas magaling akong kumain kaysa sa magluto. Marunong ako magluto. Basic, very simple dishes. But it's not something na, unlike Sandy, na hilig niya talaga. Diba? Pag kumakain siya, yung bine-breakdown niya, yung lasa, ini-imagine niya kung ano yung mga pumasok doon. Ako, masarap ba o hindi? Ganun lang, kasimple lang yung sa akin. Pinag-aralan ba ni Sandy yun? Yes, he went to Cornell. Oh, he did just for yes. that? Yes, he went to, because nga Tita Nora, his mom, was really a culinary icon, di ba? So he was the one who followed the Si footsteps. Nora Dasa po ang kauna-unahan. Siya yung legend. Oo. Nora Daza, et puis Raymond Oliver. Cooking with Nora. Yan ang Cooking with cookbook. Nora. Yes. Yun ang simula nun. Tapos yung anak na niya, si Sandy. Sandy, ang nagpatuloy. Okay. Di ba? So, yung mga niluluto ninyo, totoong Yes. alam mo ring lutuin. Oo, kasi in fairness to Sandy, sabi ni Sandy, gusto rin niya, pag nagtuturo siya magluto, yung madaling kopyahin. Kung pwede niyong i-fry twice, Aha. better. When you say fry twice, ilalabas mo muna, tapos ibabalik. Babalik. So, pakinggan mo to. Tapos yung mga ingredients, nakukuha mo kaagad sa grocery, hindi mahirap kunin. Tapos syempre, yung reasonable, hindi mahal. So you can serve it, you can cook it, everyday dishes. Yun ang gusto niya. So in fairness to him, it's always malasa. At ako, natitikman ko, masarap talaga. Talaga Oo, ba? oo. Oo nga. So masarap. Swerte mo naman. Oo, pero, Mahilig lang akong kumain. pero sabi mo daw, you eat to live and not live to eat. When I was growing up, I enjoyed eating so much that my mom said, Pat P, you should eat to live, not live to eat. Kasi kumakain pa lang ako, iniisip ko na, where will I eat for dinner? Ma, I think I want to eat this, So mami ko parang, ano ba, tama na. Pagkain na naman ang iniisip mo, di ba? So sabi niya, dapat kumakain ka lang para mabuhay. Huwag kang mabuhay para kumain. Oo, yung mami mo forever payat. Payat, oo, di ba? She also loves to eat, but she doesn't, of course, eat as much as I do. Di ba? Parang after 5-6 subos, tapos na siya. Like now, she's of course, she eats parang in between, parang every hour na lang may kinakain siya, pero pa konti-konti na lang. So ngayon na malalaki ng mga anak mo, Mm. so ano ang life plan mo? Alam mo, nag-iiba ang life plan na pag Oo. yung mga anak mo medyo May kaya na edad nila sa sarili nila. Yes, oo. ganon. Well, we have this, my cousins, I'm very close to my cousins, my Daza cousins, sabi namin, siguro pag empty nesters na kaming lahat, baka we'll just buy a house or a compound na magsasama-sama kami, parang home for the elderly, pero kami magpipinsan. Tapos kukuha na lang kami ng caregiver, caretaker, para at least we can entertain ourselves, di ba? We will have dinner together, we will play card games together, we will go travel together, parang ganon. So we'll just live in a compound or in a big house, kanya-kanya na lang kaming kwarto para magkakasama kami, para hindi kami masyadong lonely din. Ayun. Yan ang plano. Pero tignan natin. Totoo ba? Oo, plano Kailangan lang. malapit pa rin sa'yo. Oo, malapit. Dito pa rin sa Metro Manila. Para at least yung mga anak namin, nabibisita kami o nabibisita pa rin namin sila. Oo. Pero mapapanood ka pa rin namin sa TV. Sana, kung Oo. papala rin, sana maski na 70, 75, di ba? O, di, okay. 70-75 talaga ba? Ang lakas ng Bakit? ambisyon mo, girl. Si Vic Soto, 71 na. Oy, binuko talaga eh. Oo, kasi kagigreet lang namin sa kanya, happy birthday eh. Kaya naalala ko, 71. Si Kabayan, Noli De Castro, ilang taon na siya? 102. Hello, kabayan. Di ba? Kailan ang interview Diba? natin? Kasi in fairness, Koring, sa ating profession, the older you are, the better eh. Because you become seasoned, di ba? Yun ang You have the maganda. credibility, you have the experience. So, kumbaga, age should not even be, should not matter. So, the Correct. older you are, mas yun ang yan ang yabang mo. O, ako, 50 years na ako sa industriya. Eh, kung 30 ka lang, how can you say 50 years ka na sa industriya? O, di ba? Ewan ko sa'yo, pero ako hindi ko sinasabi yan. Basta nagsimula ako, 2 years old pa lang 2 ako. years old. Nasa Ako- TV Patrol na po ako noon. Ano naman ang life balance mo? My life balance is Nag-workout ka ba? Kasi No! abs mo parang nararamdaman No! ko. Look at me! I'm so Wala- fit and fat. Mula dito, parang nararamdaman ko mga abs. Fit and fat. Absolutely fat. filled with-
You know, nung in-interview nga ako ni Julio, sabi niya kung anong hobby ko. Kaya, sabi ko, wala na akong hobby. Sabi ko, I just walk around Net 25 Ensaymada. compound. Ensaymada. Exercise ko. Ako, Ganun ang exercise ko. Pagmuya. Weightlifting. wala ka talaga. Wait, Wala. kailangan may exercise. No, I walk. I told naman, Julio. Sabi ko, I walk. And then, weekends, I walk to the mall. Or when I park, if I'm driving, I'll park far so that I'll walk really far. I try to, siguro at least 5, kung pwede, 10,000 steps a day. Pero of course, hindi ko na-achieve yun on weekdays. Weekends, I try to achieve that. Then when I'm traveling, that's the time I take advantage. I do a lot of walking. But ayoko na yung mga hard impact na mga exercise. Kasi di ba, sa age natin, mga sciatica, mga kung ano-ano, arthritis. Ayoko. Buti na lang, ano pa ako, wala pa naman akong ganyan. Kasi nga, underutilized ang aking katawan. Underutilized. Parang walang wear and tear. Walang wear. Preservado. Ang kanyang mga cells. Well preserved. Oo, she just keeps feeding her cells. They're unused. Di ba? Correct. Underutilized sila. Pero excited ka magkaapo? Not now, because my daughter is only 23 years old, and of course I want her to get married first before she has gives me an apo. Siguro mga maybe 5 years from now. Pero yung energy mo na yan, talagang energy mo yan. I think so. You know, kasi siguro sa buong buhay ko wala akong bisyo. I never smoked, I never drank, I never of course did drugs. So maybe that's why, no? And then I sleep well. I get at least 7 hours of sleep every day. I have a balanced diet, I think. So, that's probably, di ba? Kasi because nga of work, I have to be in the studio by 6:30. I wake up every day, weekdays at 4:30. Oh, Aga, di ba? Paano mo yan I know. ginagawa? So, I'm in bed by 8 p.m., 9 p.m., lights out na ako. So, I get at least my 7 hours of sleep. And I have no problem sleeping. 9 o'clock ng gabi, Tulog ka na ako pag weekdays. Kasi gumigising ako alas 4:30. Diba? So, ayun, buti na lang, wala akong problemang matulog. Pagkatapos ko humiga, after 10-15 minutes, talagang lights out na ako. Oo, tulog na ako. Okay. O, so maliban sa pagkain, ano pang libangan mo? Wala na. I like watching movies nga, 'di ba? I like watching TV. That's also my pampatulog, pangpaano ko downtime ko. After I take a shower at night, 8 o'clock, ayan, nanood na ako ng Netflix or a movie. And then, ayun, okay na ako doon. Correct. Simple. Simple lang. Simple lang. Yeah, oo. Tapos work pa more hanggang kaya. Oo, work pa more hanggang kaya. Tsaka siguro maganda ngayon kasi wala ka ng pressure. Feeling ko wala na akong pressure. Like before when I was younger, 'di ba? Naghahabol ka, gusto mong kumita ng malaki para makagastos ka ng malaki. Eh ngayon parang chill lang ako, 'di ba? Basta may trabaho, basta komportable ako at mga anak ko, okay na ako. Hindi ko hinahangad na maging bilyonarya. Milyonarya okay na sa akin. Oo naman. Oo, di ba? Kasi yun na nga, kakain ka na kain para magka-billionaire, pero hindi mo naman na-enjoy yung pera mo. So, work-life balance yun sa akin. Actually, I prefer nga, I work hard but play harder. Ayun. O sige, tingnan natin kung mababago natin ang kanyang isip tungkol sa love. Baka meron kayong kilala dyan. I'm sure hindi ka makakahindi kung bilyonaryo. Ay, nako. Kung bilyonaryo, pero kung ang mukha, Ha? kamukha nino, Alam mo, kapag bilyonaryo may katapat mo, nabubulag ka na. Shades ka na lang. shades na lang. Sige, Oo. tingnan natin. I have yet to meet that guy. Tingnan natin. O, so, ano naman ang gusto mong maalala sa'yo ng tao? Naku, legacy? Legacy ba? Yeah, Siguro, I guess it's the same thing as how you would want your kids to remember you. I guess I want people to remember me that I'm a good person. Ako, okay na sa akin, good person and kind. Ayokong maalala ko ng tao, naku, ang bagsak niyan, or ang ano niya, maldita niyan, o ang mata pobre yan. Ayoko yung ganun. Gusto ko masayahin siyang tao, matulungin, mabait na tao, okay na sa akin yon. Ayun. O, gawa, nagnanad ka rin, ha? Pero matagal pa yung eulogy na yan, ha? Oh, matagal pa. Hindi mo na Ayoko natin pa. pag-usapan. Ayoko pa. Oo. Well, congratulations. Thank you very much, Corinne. Life well lived so far. So far. So, I And- can't complain. In fairness, I mean, I don't want, I'm very grateful for what I have now. Sabi ko, kung magreklamo ako, baka bawiin pa ni Lord lahat ng mga binigay niya. Kaya, I have a very grateful, that's why I have a very happy heart. And so my disposition probably is very happy because I'm really content where I am now. Ayun. Yeah. Oh, cheers tayo. Cheers! Cheers, Ayan. Pati!
Cory. Life well lived.